Samantala, matapos mga diskubri ang umano'y sikretong kulungan sa Manila Police District, ipinag-utos po ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa na magsagawa ng inventaryo sa mga detention facilities sa bansa. May ulat on the spot si Mariz Umali. Mariz? Yes, Connie, nandito pa rin tayo sa Lipa, Batangas ngayon kung saan formal nga binuksan ang ikalawang Batok Cup sa pangunguna nga mismo ni PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa. At ito ay para masukat, Connie, yung marksmanship performance ng mga police. Pero pati ipinag-utos ni PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa sa lahat ng kanyang mga regional director na gumawa ng inventaryo ng lahat ng jail facilities sa kanilang areas of responsibility sa buong bansa. Ito ay para raw masiguro na walang mga unauthorized detention cell na makikita sa kanilang mga unit. Sinabi rin ni General Bato na bahala na raw na ilagak sa kalsada o itali sa poste ang mga hindi nakakasya sa kulungan, basta wag lang daw gagawa ng ibang tagong kulungan. Pero niya maaari kasing iutos na tigilan na ang paghuli sa mga kriminal, lalo na ngayong pinaigting panglalo ang kanilang kampanya kontra droga. Kapag itinigil ang pag-aresto dahil di nakakasya sa mga kulungan, lalong darami raw ang mga kriminal. And according to him, they cannot do otherwise. Ito raw ang realidad at yung mga naninira raw sa kanila ay nagsasalita ng labas sa katotohanan. Kung tatabunan daw kasi ng mga bookshelf, yung sinasabi ng tabuan, ito raw ay binabatikos. Kaya mas mabuti pa raw na ilagak na lang sa sada at itali sa poste para masigurong hindi makakalaya ang mga kriminal. Sinabi rin niya sa kanyang mga tauhan na wag daw panghinaan ng loob ang mga pulis sa mga paninira ng iba, tuloy ang laban kontra kriminalidad. Pinasaringan din, Connie, ni PNP Chief yung mga nagsasabing arrogante sa pagtatanggol sa kanyang mga pulis dahil sa tagong kulungan. Hindi niya pinangalanan, Connie, yung kung sino itong nagtumawag sa kanya arrogante, pero matatandaan naman na si Senador Pantilo Lacson na nagsabi kamakailan na arrogante ang kanyang naging tugon sa pahayag ng CHR dahil nga dun sa mga tinatawag na tagong kulungan. Ayon kay General Bato, arrogante ba raw ang depensahan ng mga tauhan dumidiskarte lamang? Aniya, handa siyang mamatay para sa mga tauhan niya na gumagawa ng tama, pero siya rin daw ang papatay sa mga pulis na gumagawa naman ng masama. Ibig sabihin lang daw niya, hindi niya ipagtatanggol ang mga pulis kung talagang may kasalanan ito. Kaya pinasibak na raw niya yung mga sangkot doon sa tagong kulungan na ito para maimbestigahan at mapanagot kung talagang may pagkakamali. At Connie, dahil din na nandito tayo sa Batok Cup, kung saan lalong hinahasa yung husay sa pagbaril ng mga pulis, pinaalalahanan niya ang mga pulis niya na mahuhusay sa pagbaril nang huwag suluhin ang kakayahan batos ibahagi ito sa kapwa pulis para hindi raw sila matalo ng mga kalaban sa kanilang kampanya kontra kriminalidad at hindi rin daw sila makatama ng mga inosenteng mga sibilyan at hindi magkaroon ng collateral damage. Pinalalahanan din niya mga pulis na huwag maging prakot at magpakabuti sa pagganap sa kanilang mga serbisyo. At yan ang pinakasariwang balita. Mula rito sa Lipa, Batangas, balik sa iyo, Connie. Yes, Mariz, isang tanong lamang kasi kanina 'di ba nabanggit nga na inventaryohin yung mga kulungan, and obviously halimbawa na lang itong sa Manila Police District na tagong kulungan na nakita 5 years na daw yan Mariz. Ano ang susunod na hakbang para hindi na dumagdag pa yung taon na may mga ganyang kulungan at yung mga kalagayan ng kulungan pa natin na nakikita na exposed na nga di ba? Na talagang siksikan. Ano daw ba ang gagawin niya, Mariz? Well, dito specifically doon sa tagong kulungan na na-discover nga sa MPE Station 1, ito ay pinadismantle na at pinasibak na rin lahat ng mga pulis na allegedly ay nasa likod nitong tagong kulungan na ito. Ito ay para maipakita rin na hindi naman daw niya kinokonsente yung pagkakamali na para on face value kasi talaga namang hindi tama na magkaroon ng tagong kulungan because it's not the regular cell or jail facility. Pero ang gustong sabihin na ni PNP Chief, kaya lamang niya dinipensahan yung kayong mga tauhan, ay laban din sa mga alegasyon na meron daw pag-torture, pangungutong at arbitrary detention na napatunayan daw niya mismo ikipag-usap sa mga presong ito na hindi naman daw talaga totoo. So yun daw ang dinidepensahan niya at yung act of having secret or hidden jail
And as far as your question is concerned, yun nga, pinadismantle niya na ito at nagpapagawa siya ng inventaryo para siguro walang magiging any unauthorized jail facility sa buong Pilipinas. Connie. Sorry, Marisa, isa pa kasi gusto ko lang linawin. Anong gagawin ng ating PNP chief? Dahil alam naman natin na ang kondisyon talaga ng ating mga kulungan dito ay hindi rin talaga naaayon, ano, yung iba sa standards talaga na kumbaga pagiging humane, 'di ba? Siksikan, mainit, wala masyadong ventilation. Dadagdag ba ng budget ng PNP para gawa ng paraan at maayos ito? O gagawa ba sila ng iba pang kulungan? Connie, now, ang sinabi ni PNP chief, hahanap sa ng paraan para magkaroon ng karagdagang pondo. At bukod dyan, ay sa susunod na taon, doon sa pagkakaroon, yung proposal na for the budget, talagang hihilingin daw nila na madagdagan yung budget for the construction of jail facilities, which will be more humane, of course. Ibig sabihin, mas magiging malawak, yung talagang hindi naman magiging yung kumbaga hindi maging inhumane para dun sa mga preso na talagang sobrang siksikan, nagkakasakit na sila. And at the same time, they will also, sabi rin ni PNP Chief, hihiling siya o hihingi siya ng tulong sa local government unit na magpagawa rin ng mga jail facilities na ito. That is exactly his reason kung bakit niya dinipensahan yung mga pulis daw niya na dumidiskarte lang kasi masyado na raw masikip at nagkakasakit na yung mga preso dun sa regular facility. Kaya yung paglipat daw sa isang jail facility or yung sinasabing hidden cell nga, within that prison ay para sa kanya, practical lamang daw. Pero as far as, again, your question is concerned, yun yung mga gagawin daw niya po. Oo nga, sana nga at masunod yung world standard na kumbaga, ang kulungan dapat rehabilitation, hindi lang siya bilang parusa. Maraming salamat sa iyong update na yan, Mariz Umali.